Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta na kayong lahat? Ako po si Francisca Amelia Guidote. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Francia. 82 years old at nakatira ako dito sa Quezon City kasama ko ang aking anak at mga apo. Nalaman ko ang inyong programa sa pamamagitan ng apo kong si Frances at siyang nagkumbinsi sa akin ay bahagi ko raw sa inyo ang aking kwento. Bali ang apo ko na ang magta-type ng sulat ko dahil hindi ko na kaya masyado na gumawa ng mga ganito dahil malabo na ang mata ko. Pero karamihan sa maririnig ninyo ay galing mismo sa akin. Papa Dudut, dalaga pa lamang ako, ay isang lalaki lang ang pinapangarap kong makasama sa panghabang buhay. Siya si Gregory, kababata ko at kapitbahay namin. Gwapo, matipuno ang pangangatawan, matapang pero mapagmahal at magalang. Kaya madali niya akong napahanga noon. Sa kabilang banda ay nagulat ako nang aminin naman sa akin ni Gregory na ako ang first and only crush niya noon. Siyempre kinilig naman ako. At yun na nga, doon nagsimula ang panunuyo ni Gregory sa akin. At dahil sa pareho namang mahal namin ang isa't isa ay sinagot ko rin si Gregory at tinanggap ko ang kanyang pag-ibig. Matapos siyang manligaw sa akin sa loob ng 6 na buwan. Hindi naman nagtagal, noong Nobyembre 22, taong 1962 ay kinasal kami ni Gregory. Parehong 19 kami noon pero masasabi kong handa at matured na ang pag-iisip namin noon. At dito na nagsimula ang makulay naming kwento. Papa Dudut, noong mga panahong yon ang tanging pangarap ko lamang ay ang makitang pumuti ang buhok naming dalawa habang magkakahawak ang kamay sa tinitingala naming beranda. Simple lang ang plano. Mag-retiro kami ni Gregory sa isang maliit na bahay, magtatanim ng mga rosas at makikinig sa mga lumang plaka habang pinapanood ang paglubog ng araw. Si Gregory ang aking mundo. Siyang uri ng asawa na kahit pagod galing sa trabaho ay hinding-hindi makakalimutang dumaan sa panaderya para bilhan ako ng paborito kong mainit na pandesal. Siyang katahimikan sa gitna ng aking ingay at ang lakas sa tuwing ako ay nangihina. Ngunit ang tadhana ay isang mapaglarong manunulat. Isang araw ang malakas at masiglang katawan ni Gregory ay tila unti-unting tinutunaw ng hindi may paliwanag na panghihina. Ang mga pasa sa kanyang braso na akala namin ay dahil lamang sa pagkakaumpog. Ang maputlang labi at ang mabilis na pagkapagod. Lahat pala yon ay babala ng isang malupit na kaaway. Leukemia. Isang salita na bumasag sa aming mga pangarap. Sa isang iglap, ang mga plano naming pagtanda ay napalitan ng mga schedule ng chemotherapy, amoy ng ospital at mga gabing puno ng tahimik na pagtangis. Sa loob ng 2 taon ay naging mundo ko ang silid ni Gregory. Pinaglingkuran ko siya ng higit pa sa aking makakaya. Ako ang kanyang nurse at ang kanyang tagapagluto at ang kanyang sandigan. May mga araw na hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang binuhat patungo sa banyo at kung ilang beses kong pinunasan ang kanyang katawan habang siya ay nanginginig sa lagnat. Francia, bulong niya isang gabi habang hinahaplos ko ang kanyang ulo
na wala ng buhok dahil sa gamutan. Sapat na ito, huwag mo nang pagudin ang sarili mo. Umiling ako habang pilit nang ngumingiti kahit namumugto ang aking mga mata. Gregory, nangako tayo hindi ba? Sa hirap at ginhawa hindi kita iiwan. Magpapagaling ka kahit anong mangyari kasi marami pa tayong rosas na itatanim. Ngumiti siya ng tipid, isang ngiti na puno ng pait at pagmamahal. Ngunit alam ko sa kaibuturan ng puso ko na unti-unti na siyang bumibitaw hanggang sa dumating ang gabing kinakatakutan ko. Noong madaling araw na yon, sa gitna ng katahimikan ng aming silid ay narinig ko ang kanyang huling hininga. Isang mahaba at malalim na buntong hininga, tila isang taong sa wakas ay nakalaya na sa isang mabigat na pasanin. Namatay si Gregory at kasama niyang namatay ang kalahati ng aking pagkatao. Papa Dudut, hindi ko matanggap. Sa loob ng ilang buwan matapos siyang ilibing para kung isang anino na naglalakad sa sarili naming bahay. Hindi ko nilinis ang kanyang mga gamit, ang kanyang tsinelas ay nasa tabi pa rin ng pintuan. Ang kanyang paboritong tasa ay nasa counter pa rin, naghihintay na malagyan ng kape. Isang gabi habang nakahiga ako sa aking kama, ang kabilang panig na dati ay okupado niya ay malamig at bakante. Narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng switch ng radyo sa sala. Nanigas ako sa takot, alam kong ako lang ang tao sa bahay. Dahan-dahan akong bumangon, nanginginig ang mga tuhod pagdating ko sa sala. Ang radyo ay bukas at ang tumutugtog ay ang aming theme song. Isang mabagal at madamdaming kanta na isinasayaw namin noong aming anibersaryo. Gregory, tawag ko sa dilim, ang boses ko ay halos pabulong na. Walang sumagot, ngunit nararamdaman ko ang isang biglang paglamig ng hangin sa aking batok. Isang malamig na dampi na tila isang haplos ng kamay na walang laman. Mula noon ay nagsimula na ang mga kababalagan. Minsan ay makikita ko ang anino ng isang lalaki sa dulo ng pasilyo. Sa ibang gabi ay mararamdaman kong lumulubog ang kutsyon sa tabi ko. Tila may isang taong humihiga sa aking tabi. Noong una ay halos mamatay ako sa takot. Sino ang hindi matatakot sa multo? Ngunit isang gabi habang humahagulhol ako sa tindi ng pangungulila ay naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking balikat. Isang yakap. Wala akong nakikitang tao pero ang pakiramdam, ang amoy ng kanyang paboritong sabon, ang init na tila nang gagaling sa kailaliman ng aking alaala. Alam kong siya yon, Papa Dudut. Gregory, ikaw ba yan? Tanong ko habang umaagos ang luha. Isang mahinang bulong ang narinig ko sa hangin. Mahal. Doon ko napagtanto na hindi siya narito para takutin ako. Narito siya dahil hindi niya rin ako kayang iwanan. Gaya ng pangako ko sa kanya nung siya ay may sakit. Tinutupad niya rin ang pangako niyang babantayan ako. Habang lumilipas sa mga buwan ay naging bahagi na ng buhay ko ang presensya ni Gregory. Hindi na ako natatakot kapag nakikita ko ang kanyang anino sa salamin at kapag biglang bumubuka sa mga pinto. Ngunit napansin kong tila may nais siyang ipahiwatig. Gabi-gabi, laging itinuturo ng kanyang anino ang lumang aparador sa aming silidaklatan. Isang gabi dahil sa udyok ng kuryosidad ay binuksan ko ang ilalim na bahagi ng aparador. Isang bahagi na kailanman ay hindi ko pinakialaman. Doon nakita ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelos. Sa loob nito ay may isang sulat at isang susi ng isang deposit box sa bangko. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago siya pumanaw. Francia, mahal ko. Alam kong pagdating ng oras na mabasa mo ito ay wala na ako sa tabi mo. Huwag kang matatakot kung nararamdaman mo ako. Hindi ko kayang pumasok sa liwanag at hanggat hindi ko nasisigurado na magiging maayos ka.
Ang susi na ito ay para sa ating kinabukasan na hindi ko na matutupad. May nilaan akong pondo para sa iyo, sapat para hindi mo na kailangang magtrabaho at para maipagpatuloy mo ang pagtatanim ng ating mga rosas. Pero may isa pang dahilan kung bakit ako nananatili. Francia, tingnan mo ang likod ng ating lumang litrato noong kasal natin. Ito ang eksaktong nakasaad sa kanyang sulat, Papa Dudut. Samantala agad kong kinuha ang aming wedding portrait. Sa likod ng frame ay may nakasingit na isa pang papel. Isang legal na dokumento. Nagulat ako nang makitang ito ay isang papeles ng pag-aampon na matagal na naming binalak pero inakala kong hindi naasikaso dahil sa kanyang sakit. Tila sinasabi ni Gregory na kahit nawala na siya gusto niyang ituloy ko ang buhay. Gusto niyang magkaroon ako ng katuwang, isang anak na alagaan ko gaya ng pag-aalaga ko sa kanya. Ang mensahe niya ay malinaw, huwag mong itigil ang pag-ibig dahil lang sa nawala ko. Matapos kong mahanap ang mga papeles sa likod ng aming wedding portrait, tila nagkaroon ng bagong kumpas ang tumitibok kong puso. Hindi naging madali ang proseso. Maraming gabi akong nag-aalinlangan. Kaya ko bang mag-isa? Kung mag-aampon ako ay paano kung hanapin ng bata ang isang ama? Pero tuwing hihina ang loob ko, mararamdaman ko ang biglang pag-init ng tasa sa kape ko o ang tila pagtulak sa akin ng isang hindi nakikitang kamay patungo sa mga dokumento sa mesa. Nung unang beses kong makita si Gregory Jr. o GJ sa ampunan, tumigil ang mundo ko. Meron siyang mga matang tila nakakakita sa ikabuturan ng kaluluwa ko. Noong kinarga ko siya sa unang pagkakataon matapos ang libing ni Gregory, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Sa unang gabi ni GJ sa aming bahay, natatakot ako. Paano kung magpakita ang multo ni Gregory at matakot ang bata? Pero mali ako. Habang hinihele ko si GJ sa tumba-tumba, nakita kong tumitig ang bata sa isang bakanting sulok ng kwarto. Ngumiti siya at humagighik. Ang maliit niyang kamay ay tila may inaabot sa hangin. Doon ko nalaman na hindi pananakot ang presensya ni Gregory kundi ang pagkalinga. Habang lumalaki si GJ, naging buhay na muli ang aming tahanan. Ang bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng isang aninong laging nakabantay. Noong 1 taong gulang pa lamang si GJ at sinusubukan niyang maglakad, nakita ko siyang muntik nang maumpog sa kanto ng lamesa. Pero bago pa man tumama ang kanyang noo, tila may isang malambot na puwersang naglayo sa kanya. Alam kong si Gregory yon, Papa Dudut. Narinig ko ang isang mahinang buntong hininga ng pasasalamat sa hangin. Samantala tuwing babasahan ko si GJ ng kwento bago matulog, laging may ikatlong anino sa dingding. Hindi natatakot si GJ at sa katunayan ay madalas siyang bumulong sa hangin ng good night, Daddy Goy. Na tila ba normal lang na may kasama kaming hindi nakikita. Hindi nagtagal ay natutong tumugtog ng gitara si GJ. Isang hapon habang nag-iensayo siya sa sala. Biglang tumunog ang lumang piano sa sulok, isang nota lang pero saktong-sakto sa kumpas ng tinutugtog ng bata. Nagkatinginan kami ni GJ at pareho kaming napangiti. Alam naming jamming nila yon. Hindi naging puro saya ang lahat. Dumating din ang panahon na nagtanong si GJ tungkol sa kanyang tunay na mga magulang at kay Gregory. Ipinakita ko sa kanyang lahat ang adoption papers, ang mga sulat ni Gregory, ang kanyang mga pangarap. At ang katotohanan kahit pumanaw na ito ay pinili ni Gregory na manatili para sa amin. Ma, tanong ni GJ isang gabi habang nag-aayos kami ng mga rosa sa hardin. Hindi ba napapagod si Daddy Gregory? Bakit hindi pa siya lumilipat sa kabilang buhay? Napahinto ako. Tiningnan ko ang beranda kung saan madalas kong makita ang anino ni Gregory na nakatanaw sa amin. Dahil ang pag-ibig anak ay walang limitasyon ng oras. Hinihintay niya lang na masigurado niyang kaya mo na akong alagaan. Nang mag-college si GJ at maging isang mahusay na arkitekto,
Doon ko naramdaman ang unti-unting panghihina ng presensya ni Gregory. Hindi na siya madalas magparamdam, ang mga pinto ay hindi na kusang bumubukas. Ang lamig sa tabi ko sa gabi ay nagiging payapa na lamang, hindi na mabigat. Naintindihan ko. Kampante na si Gregory at nakita niyang ang batang inampo namin ay naging isang mabuting tao. Isang lalaking may tapang at malasakit na katulad niya. Lumipas nga ang mga dekada, tumanda ako. Ang aking buhok na dati itim ay naging kulay pilak na. Sa lahat ng mga taong yon, hindi ako iniwan ng multo ni Gregory. Tuwing gabi bago ko matulog, nararamdaman ko ang kanyang halik sa aking noo. Nakikita ko siyang nakatayo sa may bintana at tila isang bantay na walang pagkapagod. Ngunit dumating ang araw na ang sarili kong katawan ay nagsimula ng sumuko. Habang nakahiga ako sa aking kama, ramdam ko ang papalapit na dilim. Sa tabi ko ay nakatayo ang anino ni Gregory. Hindi na siya isang madilim na anino, tila siya ay nagliliwanag na ngayon. Kasing gwapo at kasing sigla noong unang araw kaming nakita. Gregory, mahinang sabi ko, kailangan mo ng matahimik. Sapat na ang pagbabantay mo sa akin. Pumunta ka na sa liwanag. Umiling ang kanyang espiritu. Hinawakan niya ang aking kamay at ang pagkakataong ito naramdaman ko ang kanyang balat, malamig pero puno ng pagmamahal. Hihintayin kita, Francia. Ang boses niya ay tila musika sa aking pandinig. Nangako ako, hindi ba? Sa kabilang buhay, tayo naman ang magkasama. Sabay tayong papasok sa liwanag. Ngayon, nasa mahigit 80 taon na ang aking mga kamay. Kulubot na ang balat na dati ay hinahaplos ni Gregory. At ang aking paningin ay tila isang bintanang malabo na ang salamin. Pero kahit mahina na ang aking pandinig, malinaw na malinaw pa rin ang aking puso, ang bawat halakhak na bumabalot sa aming tahanan. Madalas kong pagtambayan ang paboritong upuan sa beranda. Ang mismong lugar kung saan kami nangarap ni Gregory noon. Sa harap ko ang hardin ng mga rosas. Ay hindi na lamang basta mga halaman, ito ay isang gubat ng mga alaala. Pula, puti at kulay rosas. Bawat isa ay tila sumasalamin sa bawat taon na lumilipas. Lola Francia, ubusin mo na po itong mainit na sabaw. Malambing na tinig ang gumising sa aking pagmumuni-muni. Tumingala ako at nakita ko ang mukha ni Frances. Siya ang aking paboritong apo. Ang panganay ni Gregory Jr., sa kanya ko nakikita ang sarili ko noong kabataan ko. Ang parehong kislap ng mga mata, ang parehong determinasyon sa bawat salita. Ipinangalan siya sa akin pero ang ugali niya minsan ay nakikita ko ang anino ni Gregory Sr. sa kanya. Ang pagiging maalaga, ang hindi matatawarang presensya. Salamat na po, sagot ko. Ang boses ko ay pausna at nanginginig. Nasaan ang papa mo? Nasa opisina po, Lola. May tinatapos na blueprint para sa bagong parke sa bayan. Pero sabi niya uuwi siya ng maaga para samahan ka sa hapunan. Alam mo naman si Papa GJ, hindi nakakatulog kapag hindi ka nadadalaw. Napangiti ako, Papa Dudut. Si GJ ay naging isang mahusay na arkitekto, isang mapagmahal na asawa, at isang huwarang ama. Binigyan niya ako ng dahilan para mabuhay na matagal. Binigyan niya ako ng katuparan, ang bawat patak ng luha na ibinuhos ko nung pumanaw ang kanyang ama-amahan. Samantala ay matagal na rin hindi nagpapakita si Gregory. Maraming taon na ang lumipas. Mula nung huli kong maramdaman ang lamig ng kanyang haplos o ang anino niya sa pasilyo. Nung una inakala ko ay nakalimutan na niya ako. Nalungkot ako at inasamasam ko ang kanyang presensya kahit pa kababalaghan yon. Ngunit unti-unti kong naunawaan na natahimik na siya. Nagawa na ni Gregory ang kanyang misyon. Nakita niyang hindi ako nasira sa kanyang pag-alis at nakita niyang naitanim ko ang mga rosas. Nakita niyang lumaki si GJ na may dangal. At higit sa lahat ay nakita niyang natuto akong tumawang muli nang hindi nakakaramdam ng guilt. Ang kanyang pag-alis sa mundong ito ay ang huling regalo niya sa akin. Ang kalayaang mabuhay sa kasalukuyan ng hindi nakakadena sa nakaraan.
Alam kong naroon na siya sa liwanag, naghihintay na lamang sa akin sa kabilang pintuan. Samantala Papa Dudut, alam kong kaunting panahon na lamang ang ilalagi ko dito sa mundo. Kaya madalas ko nang kausapin ang mga apo ko para maghabilin sa kanila. Lalo na sa paborito kong apo na si Frances. Frances, tawag ko sa aking apo habang pinapanood namin ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang cinematic na tanawin na dati ay pinapangarap lang naming panoorin ni Gregory. Po Lola, huwag ka matatakot magmahal ng labis. Kahit masakit, kahit may dulo. Dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi natatapos sa huling hininga. Tumingin ka sa akin, tumanda akong masaya dahil pinili kong buksan ang puso ko kahit noong akala ko ay wala na itong silbi. Hinawakan ni Frances ang aking kamay. Opo Lola, alam ko po yon. Dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin kung gaano kayo kamahal ni Lolo Gregory. Kahit sa mga kwento ninyo lang siya, doon ko siya nakikilala. Pumikit ako ng dahan-dahan. Ang hangin ay umihihip ng banayad. May dalang amoy na mga rosas at basang lupa. Sa gitna ng dilim sa likod ng aking mga mata ay nakita ko ang isang pamilyar na anino. Hindi ito nakakatakot, hindi ito malungkot. Isang lalaking muscular nakatayo sa dulo ng isang mahabang pasilyo ng liwanag. Nakasuot siya ng puti at ang kanya mga bisig ay nakabukas para sa isang yakap. Si Gregory, ang aking Gregory. Wala na ang leukemia. Wala na ang hirap. Ang nakikita ko ay ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa pagtanda. At eto na ako, matanda na at handa na. Frances, tila narinig ko ang bulong ng hangin. Oras ko na ba? Nagtatakang bulong ko sa sarili. Magkahalong ka ba at kasabi ka ng nararamdaman ko ng mga sandaling yon? Hindi pa, pero malapit na, kaya nagbalik ulit ako para alalayan ulit kita. Wika naman ni Gregory sa akin. Ngumiti ako sa aking narinig. Hindi ko pa man oras ngayon pero hindi na ako natatakot mamatay, Papa Dudut. Dahil alam kong nandyan si Gregory para sunduin at samahan ako sakaling dumating na ang takdang panahon ng paglisan ko. Papa Dudut, sana'y nagustuhan po ninyo ang aking kwento. Alam ko na yung mga kabataan ngayon ay hindi na naniniwala sa mga multo. Okay lang kung hindi kayo maniwala sa akin. Basta ang maipapayo ko sa mga kabataan ngayon ay magmahal kayo ng tapat. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Lola Francia. Ang kwento ni na Francia at Gregory ay hindi lamang isang kwento ng kababalaghan. Ito ay isang pagninilay-nilay sa lalim ng katapatan at ang kakayahan ng tao na bumangong muli sa pighati. Narito ang mga mahalagang aral na nakuha po natin sa kwentong ito. Una, ang pag-ibig ay higit pa sa pisikal na presensya. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa huling hininga. Ang pagbabantay ni Gregory ay simbolo ng commitment, isang pangako na nananatili kahit sa kabilang buhay. Ngunit itinuturo din ito. Ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagpapalaya o letting go. Kapag alam mong ligtas at maayos na ang iyong minamahal. Pangalawa, ang pighati ay may katapusan, pero ang alaala ay hindi. Sa simula ay hindi matanggap ni Francia ang kamatayan ni Gregory. Normal ang magluksa. Ngunit ang aral dito ay ang transformasyon ng pighati mula sa pagiging mapanira, naging inspirasyon ito ni Francia para mag-ampon at magpatuloy sa kanyang buhay. Ang multo ng nakaraan ay hindi dapat maging kulungan, kundi gabay patungo sa bagong simula. At ang kabuluhan ng serbisyo at katapatan. Ang pag-aalaga ni Francia kay Gregory noong ito ay may sakit na leukemia ay pagpapakita ng sakripisyo. Ang katapatang yon ang naging pundasyon kung bakit naging payapa ang pag-alis ni Gregory. Alam niyang minahal siya ng husto. Ang paglilingkod sa taong mahal natin sa kanilang pinakamahirap na sandali ay ang pinakamataas na
parangal na maibibigay natin sa kanila. Samantalang pagkakaroon ni Gregory Jr. sa buhay ni Francia ay nagpapaalala na laging may liwanag pagkatapos ng unos. Ang mensaheng iniwan ni Gregory sa likod ng retrato ay isang paalala na gusto ng yumao nating mahal sa buhay na maging masaya tayo. Ang buhay ay para sa mga buhay at ang pinakamagandang paraan para parangalan ang namatay ay ang mabuhay ng may kabuluhan. Sa huli mga ka-online, ang pagtanda ni Francia ng may ngiti at kasama ang mga apo ay nagtuturo sa atin na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan kung tayo ay namuhay ng may pagmamahal. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.